Mahiwagang Burnay. Mula sa Mahiwagang Burnay. Sa Mahiwagang Burnay. Nicole Yala at Diego Bandido. Sa kumikinang natambalan, hello po sa inyo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Alfie. Tagapakinig ninyo simula nung magka-podcast kayo. Sa podcast ko po kayo na-discover. Sumulat po ako para ibahagi ang isang bahagi ng buhay ko sa inyo. At sana po ay mapag-usapan ninyo sa podcast. Nagsimula po ang kwento ko noong 2004. Habang college student sa Zambales, naging kaklase ko po si Marco. Isang openly gay. Kahit straight ako, mabilis kaming naging magkaibigan. Kapag binubuli siya, ako ang tagapagtanggol niya. Dahil lagi kaming magkasama, na chismis na may relasyon kami. Hindi ko na lang pinansin. Kaibigan ang turing ko kay Marco at para sa akin, sapat na yun. Ang hindi ko alam, may nararamdaman na pala si Marco sa akin. Inamin niya ito ng isang gabing malasing kasama ako at iba pa naming mga kaibigan. Pagkatapos ng gabing yon, nagbago ang pakikitungo namin sa isa't isa. Ilang linggo kaming hindi nag-usap. At nang muli kaming magkita, nagkunwari na lang kaming parang walang nangyari. Inisip ko na lang na baka epekto lang ng alak ang lahat. Sa takot naman ni Marco na tuluyan akong mawala sa buhay niya, tinanggap na lang niya na hindi ko kayang suklian ang nararamdaman niya. Graduate kami ng college at nagkahiwalay ng landas. Umalis ako ng Zambales, nag-asawa at nagkaroon ng 2 anak. Maayos naman na naging takbo ng buhay ko. Pero sa kabila ng lahat, paminsan-minsan ay sumasagi pa rin sa isip ko si Marco. Nasaan na kaya siya? Masaya kaya siya sa buhay niya? Noong 2019, namatay ang asawa ko. Ang mga anak ko naman ay napunta sa pangangalaga ng aking mga biyenan. Doon ko mas naramdaman ang katahimikan ng buhay at ang bigat na mga alaala na matagal ko nang hindi pinapansin. At isa doon, ang alaala ni Marco. At ang mga salitang hindi ko kailanman nasabi sa kanya. Dahil doon, sinubukan ko siyang hanapin. Wala na siya sa Zambales, pero mabuti na lang at may connection pa sa kanya yung isa naming kaibigan kaya nahanap ko siya online. Minessage ko siya ng maraming beses pero kahit minsan, hindi siya sumagot. Isang araw habang nag-aayos ako ng mga lumang gamit, nakita ko ang larawan naming dalawa ni Marco habang naglalakad sa tabing dagat malapit sa dati naming paaralan. Yun ang paborito naming tambayan kapag may bakanting oras. Nagpa siya akong pumunta sa lugar na yon. Umupo ako sa buhanginan habang pinapanood ang paglubog ng araw. Tahimik ang paligid. Ang maririnig mo lang ay ang hampas ng alon at ang tawanan ng mga batang naglalaro sa dalampasigan. Habang hawak ko ang lumang litrato, isa-isang bumalik ang mga alaala namin. Maya-maya, may narinig akong yabag sa likuran ko. Nakita ko, nung paglingon ko, ang isang lalaking nakatayo at nakatanaw sa dagat. May dala siyang maleta, tila kagagaling lang sa mahabang biyahe. Pamilyar ang mukha niya,
Nagkatinginan kami ni Marco at sa loob lamang ng ilang segundo, unti-unti naming nakilala ang isa't isa. Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko sa sandaling yon. Parang bumalik ang lahat ng alaala ng kabataan namin sa isang iglap. Nagkwentuhan kami tungkol sa mga buhay na tinahak namin sa mga taong hindi kami nagkita. Sabi niya kahit nagkaroon siya ng ilang relasyon, hindi daw nawala ang lugar ko sa puso niya. Sa bawat taong minahal niya, may bahagi daw ako. Sa pagkakataong yon, inamin ko rin ang mga bagay na matagal ko nang kinikimkim. Sa kabila ng buhay na binuo ko noon, may bahagi ng puso ko na palaging bumabalik sa alaala niya. Maraming taon ang lumipas bago ko tuluyang maunawaan ang nararamdaman kong yon. Tahimik naming pinanood ang paglubog ng araw. Pakiramdam ko, binigyan kami ng buhay ng isa pang pagkakataon para balikan ang mga bagay na hindi natapos noon. Habang unti-unting dumidilim ang langit at humihina ang liwanag ng araw sa dagat, naramdaman ko ang katahimikan sa puso ko na matagal kong hinanap. Hanggang ngayon tuwing naalala ko ang araw na yon sa tabing dagat, hindi ko maiwasang isipin na may mga bagay na sa buhay hindi talaga nawawala. Minsan, hinihintay lang nila ang tamang panahon para muli kayong pagtagpuin. Maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Alfie. Alfie. So si Alfie... Parang bitin yung kwento niya, no? Oh, siguro wala na. Oo. Kasi parang alaala nung gabing yun eh. Oo. So ibig sabihin, nagstay lang siya as alaala. Oo. Hindi wala silang kinontinue. Siguro alam din nila na it's complicated, Yes. it's constipated, lahat na. Ganon yung kanilang relasyon, 'di ba? Maybe may mga bagay lang talaga sa buhay na nagkakaroon lang talaga ng full circle moment na tinatawag o parang closure. Yeah, closure. I was about to say na closure. Walang closure kasi yung friendship nila. Oo, parang ganon. So parang may guilt feeling si Alfie kasi after nung nangyaring inuman ng revelation, parang bigla nagkahiwalay. Awkward moment na eh. Tapos yun na yun. Parang ganon. So, yun. Pero alam mo, Jegs, ako sa buhay, parang there are times na, of course, gusto natin lagi may closure. Ano ibig sabihin? Gusto natin laging parang naintindihan natin kung ba't nangyari. O ganon. Pero, katulad nitong kay Alfie at kay Marco, no? Obviously, closure talaga ito kasi nagtagpo pa sila ng landas eh. Correct. Pero there are times na hindi nagkakaroon talaga ng closure at hindi na rin natin dapat questionin eventually. Yeah. Kasi talagang may mga bagay na talagang sadyang kailangan lang nating tanggapin na nangyayari. It is what it is. It is what it is. Yun na siya. Huwag ka na magpakabaliw para malaman kung ano kaya. Di ba? Bakit ganon? Yung Kasi problema sa mga what if correct na yun eh. Feeling ko problema talaga yun ng mga matatalino eh. Kasi laging, alam mo yun, yung utak eh tumatakbo, nag-iisip ano kaya kung, di ba? Pero yun nga eh, kung halimbawa sa ngayon, wala kang makitang sagot. Hindi na para lagi mong hanapin yung sagot. Eventually, kapag ka talagang na may sagot yan, may dadating yung sagot na yan kahit hindi mo ipilit, 'di ba? Pero may mga pagkakataon talaga na sadyang it is what it is. Yes. Tanggapin mo na lang talaga na may paghihiwalay kasi gano'n naman ang buhay, hindi naman lagi masaya. Tanggapin mo lang talaga na may mga relasyon na hindi talaga meant to be, 'di ba? Na may mga gano'n talaga. Maswerte kayo, Alfie and Marco, nagkaroon kayo ng closure. Nagtagpo kayo, ayan, nagkakwentuhan, nag-update sa buhay-buhay. True, 'di ba? Swerte nyo nga eh kasi nakilala nyo pa isa't isa eh. Hello, ang dami kayang beses na yung mga childhood natin, mga frenny. Tama. Hindi na natin matandaan sino ka. Sino na nga
to? Pero ako inaamin ko, Oh. bilang isang lalaki, may mga time na naaalala mo yung mga tropa mo dati. Na Kung nasa na sila. Oo, kasi ito yung mga taong as in karamay mo, kasama mo talaga sa lahat ng mga kalokohan. Na pero pag nagkita kayo, hindi na magkaibang tao na kayo. Oo, correct. Kaya siguro parang yung kay Alfie and Marco, hindi siya necessarily bitin yung kwento. Talagang sadyang yung sinabi mo, kakasabi mo lang, Jegs, na magkaibang tao na kayo, magkaibang mundo, magkaiba ng tatahakin, Ayan, 'di ba? So, oo. hanggang doon na lang talaga. Siguro itong si Alfie naging vulnerable lang din siya simula nung 'di ba namatay yung wife niya. Mrs. Oo, kaya lahat ng emotion nandoon. Ayan. So naghahanap siya ng somebody na nakakaintindi at nakakaunawa sa kanya. Kasi nga nawala na yung misis kasi malamang yun yung misis yung nakakaunawa sa kanya. So nawala yun, tinanggal. Correct. So may part Biglang na naging yun. default, naalala niya si Marco na siya yung kaibigan na kasama niya. Correct. Oo. Mga ganun. So, ganun lang po talaga. Swerte dahil nagkita kayo. Ngayon, katulad nga ng sabi ni Jegs kanina, may mga taong sadyang naalala lang natin tapos wala na lang talaga. Kasi it is what it is. Kasi ang naiiwan sa atin sa alaala natin yung kung ano sila dati. Yun yung gusto nating balikan. True. Hindi na sila ganun ngayon. Nag-iba na. Ang dami na pong nangyari. Hindi man totally nag-change into a different person, pero hindi na siya katulad nung kung paano mo siya nakilala nung bata siya. Oo. Ganun talaga. Kaya Seasonal ako po. Oo, may naisip nga ako yung mga kaibigan ko dati na i-meet ko, pero pag nung na-meet ko na sila, iba na sila sa ini-expect ko. Correct. Hindi na sila kasing kulit. Oo, kasi ang inaalala ko, yun yung last time na Hindi. nakasama. May gout na sila. Yung atay nila maliit Nag-iba na. Isang pitik na lang, abo na. Ganun na. So kung dati, walwal, Oo. 'di ba? Na parang feeling mo nung nagkita kayo ulit, ganun ba ulit? Magwawalwal kayo ulit? Yan. Hindi na. Kasi kung dati wala yang sakit ngayon, Oo. lahat ng mga pinagagawa na nung kabataan niya, ngayon na ang singil. So hindi na yan umiinom. So nagbabago din. Oo. Ganon. Ayan. Well, ganun talaga mga kabisyo. Siguro isa rin po itong pagpapaalala sa atin na kung ano man kung nasaan mang season tayo ng ating buhay, 'di ba? Kung ano mang parte to ng buhay natin, kung ano mang chapter ng buhay natin, lagi nating tatandaan na dapat we live it to the fullest. Dapat to the maximum level nating i-enjoy lahat ng mga magagandang bagay, pati lessons. Kasi for all you know, hanggang dun lang siya. Correct. Isang chapter lang pala siya. Oo. Kaya nga, pinagdaanan natin ang tawag dyan. Kasi sa buhay, dapat we have to move forward. Kasi kung pabalik ka, di ba, parang Tanga po. At least may po. At least may po. Yung parang tanga, Kasi, di ba? kasi tingnan mo, dahil nag-move backward itong si Alfie, umuwi pa siya, umupo pa siya doon sa dalampasigan. Okay lang naman yung kung paminsan-minsan. Pero kung lagi ka na lang pabalik, May hinahabol ko yung ghost na nakaraan. wala na tayong magagawa. Tapos na yun eh. Oo, may purpose kasi kung bakit napagdadaanan natin yan para magamit natin sa future. Di ba? Ngayon, Yung mga experiences natin. Correct. Ngayon, kung balik ka ng balik, parang tanga. Wala na masyadong explanation kundi parang tanga. At speaking of balik, 'di ba? Hindi po si Chris Chuper ang babalik, 'di ba? Dun sa mga nag-e-expect, 'di ba? Ayan. Mamayang gabi, makakasama na muli ni Titan Jello si Rocky Terra. Ayan. Kasi tapos na ang kanyang maternity leave, 'di ba? Marami din ang expect na babalik si Chuper. Oo. Ito yung sinasabi nating maaaring hindi pa panahon. 'Di ba? Hindi naman natin kino-close ang mga doors, Yes. pero sa ngayon ang magbabalik ay si Rocky Rocky Terra. Terra, Siya yung T Oo. na magbabalik, Ayan, 'di ba? Terra. Correct. Yun yung nung nakita ko nga si Rocky, yung kanyang picture nung nagkaroon tayo ng libreng hatid saya concert sa Dapitan. Sa Dapitan, ayan. Oo. Tapos nung inintroduce siya, 'di ba, lumabas siya. Tapos lumabas yung kanyang picture sa screen. Yung picture na yun, dalaga pa siya yata nun eh. Parang nakita ko lang talaga na, grabe no, seasons of life. Dating dalaga,
Tapos ngayon may anak na, 'di ba? So actually, alam mo yung memory ko kay Rakitera dito sa Love Radio. Siya yung pinakabunso na DJ. Correct. Until now, yung Totoo, sa utak ko na siya yung bunso na Oo. DJ, siya yung bata. Oo, ngayon tita na. Tingnan mo yung description ng digital sa kanya. Oo. Sino yung OG na babalik? Kasama na siya sa OG. Tama. Veterano na. Veterano na. Ganun talaga. Oo. Seasons in life. Tama. So whatever season it is, enjoy po natin. yan. Correct. Ako bang kumikinang ulo, Diego Bandido? At ako ang kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ayun, at season na po para umexit lang ako saglit mga Oo. kabisyo. Salamat sa pagsama sa akin sa amin ni Diego ngayong oras na ito. Pasensya ka na, Alfie, hindi namin maipapodcast Oo. ang episode mo. Ayan. Next time. Malay natin. Oo. Sa susunod, pag may Correct. susunod kang entry, malay Oo, mo. Ha? ayan. Okay. O siya, bye everybody! Metro's #1 Love Radio. Basic!